Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin na tumutunghay sa araw-araw na pagpapala. Kumusta na po kayo sa araw na ito? Naway patuloy na maranasan po natin yung masaganang pagpapala ng Diyos sa oras na ito. Hayaan po natin na simulan po natin ang araw ng oras na ito sa pamamagitan po ng panalangin. Yes, Lord, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Hayaan mo, Panginoon God, na patuloy po namin maranasan ang inyong katapatan sa bawat buhay namin, despite and in spite of sa amin pong mga nararanasan araw-araw. Still, ang inyo pong kahabagan, ang inyong kaawaan ay patuloy po namin ma-experience sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Lord, ang aming pong pag-aaralan ay patuloy na ikaw ang mahayag sa oras nito. We thank you, Lord God. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Nice pong iparating sa atin ng Panginoon yung kanyang mensahe sa Hebreo 10 verse 23. Panghahawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya ay nangako at tapat. Alam niyo po, ang pangako ng Diyos ay totoo at tapat sa kanyang mga promises sa buhay natin. Patuloy na nandun na huwag tayong mag-alinlangan. Sabi niya yung walang pag-aalinlangan. Nais ng Lord na maging firm yung ating paniniwala at pananampalataya na kapag siya ay nangako sa atin, truly na ipagkakaloob niya yung ating mga ninanais sa buhay, yung ating dinidesire sa ating mga buhay. Katulad po ni Sarah nung pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Sabi siya, Hebreo 11 verse 11, sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagamat lipas na sa tamang gulang, palibhasay itinuring niyang tapat ang nangako. So si Sarah, isa po siya sa mga nanampalataya, nanalig at nagtiwala na kayang gawin ng Panginoon kahit sa karaniwang tao, sa edad niya, talagang wala na pong chance na magkaanak. Pero sa kanyang panahon, talagang naniwala at nanampalataya na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung ang Panginoon ang nangako, nandun yung kanyang pagtitiwala na gagawin ng Panginoon, kaya nagkaroon ng Isaac. So yung kanyang anak po ay si Isaac, na siya po yung promised child, yung pangako ng Diyos na naging anak nila ni Abraham. Kaya tandaan po natin, ang Panginoon ay naghahanap ng mga tapat at totoo din na nananalig at nananampalataya sa Panginoon. Genuine po ba yung ating pananampalataya sa Panginoon? Totoo po ba yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Kung sa tao tayo magtiwala, ang hirap pong humanap ngayon. Sa panahon na to, mahirap na pong maghanap ng totoo at tapat na mga sa tao. Pero sa panahon, sa Genesis, isa po sa mga tapat, faithful man in the Bible, Moses, David, Daniel, and Jesus. So, yung kanilang katapatan ay walang makakapantay at walang makakatulad. Pero in our generation, ang Panginoon ay naghahanap din ng mga tapat na mga lingkod niya, tapat na naniniwala sa kanyang mga pangako, lalong-lalo na po ngayong panahon natin na hindi po tayo umaasa doon sa nakikita natin, hindi po tayo nagtitiwala, oo, sagana ka, nandyan na lahat. Ang bangko mo talagang milyon-milyon ang laman yan, pero ang higit na pagtiwalaan natin ay ang Panginoon. Yung mga material na bagay, hindi po yan ang nakakapag-sustain ng hinahanap ng ating puso o yung hinahanap na meron pa rin pong kakulangan. Kahit na yung sinasabi po na stable na. Stable na yung trabaho mo, stable na yung pinagkakakitaan mo, pero still, ang Panginoon, ang hinahanap niya yung tapat at totoo na sumusunod sa Kanya at naniniwala na siya yung nangako na lahat ng bagay na yan, secondary na lang po yan, pero ang nais ng Lord, yung katapatan mo na hindi mo pwedeng ipagbili yung faithfulness mo sa Panginoon, na hindi mo
pagbibili yung birthright mo sa Panginoon or yung iyong isang bagay na ingatan natin ay yung ating katapatan sa Panginoon. Sabi po sa Proverbs 20 verse 6, maraming tao ang naghahayag ng sariling katapatan, ngunit sinong makakatagpo ng taong tapat? Sa panahon ngayon, talagang kahit nga sa relationship hindi pa rin talaga, oo, mangangako yan sa'yo kung ano-ano ipinangako niya sa'yo, pero hindi mo pa rin pwedeng panghawakan yung promise na yan. Pwedeng magbago yung kanyang faithfulness sa'yo. Pero si Lord never na magbabago yung katapatan niya sa atin. Never na babaliin niya yung kanyang mga promises sa atin. Ang tao, hirap talaga nating panghawakan na kahit ipangako pa niya yung buong mundo sa'yo, pero still, meron pa ring limit ang kanyang katapatan. Ang tao ay nalilimitahan pa rin yung kanyang katapatan or faithfulness. Even sa pamilya, asang-asa ka na ito yung gagawin o ito yung ano, pero there are times pa rin na even sa loob ng pamilya, meron pa rin hindi talaga nanatiling tapat, especially po sa kanyang magulang. Kaya hindi mo pa rin maaasahan yung yung katapatan ng isang tao. Only God can sustain us. Only God can fulfill His promises in us, especially po sa ating kapanahonan. Lalong-lalo na po sa buhay natin, we don't need to rely unto person or people, but we need to rely unto God, that God will fulfill His promises in us. He is faithful and true with His promises in us. Sabi po dito sa Matthew 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So ang Panginoon ay naghahanap ng mga tapat na lingkod niya. Ang Panginoon ay hinahanap yung mga kahit na dumaranas ka ng challenges, kahit na dumaranas ka ng mga pagsubok, pero pinanghawakan mo na ang iyong buong katapatan sa Panginoon pa din. At hindi mo basta-basta ito hindi mo ito basta-basta baliwalain yung faithfulness mo kay Lord, na nanatili kang tapat sa Kanya, na pinanghahawakan mo na ang Lord ay kasakasama mo sa mga bagay na ikaw ay dumarating man yung mga challenges sa buhay mo, dumaraan ka man sa mga pagsubok sa buhay mo, pero nananatili kang tapat sa Panginoon. Ang hinahanap ng Lord yung mga i-reward. Ang ating ginagawang katapatan ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, hindi mababaliwala. Sabi nga po sa Galatians 6:9, your labor is not in vain. Huwag kang magsawang gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani. Kaya lahat ng bagay na yan, ang Panginoon ay nakikita po niya yung inyong katapatan, nakikita po niya yung sitwasyon mo, nakikita po ng Panginoon at nararamdaman niya yung nararamdaman mo kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng kapighatian, nakakaranas ka ng kabiguan, nakakaranas ka ng rejection sa buhay mo, pero still ang Panginoon ay manatili ka ng tapat, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Panatilihin mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi nga, He will never leave you nor forsake you despite sa mga challenges sa buhay mo, despite sa mga nararanasan mo. Panatilihin mo lang yung faithfulness mo sa Panginoon. Maging tapat at totoo ka lang sa pagsunod mo at pakikinig mo sa kanyang mga instruction, and I believe, kapatid, hindi kanya pababayaan. Sa yung nararanasan ngayon na mga kabigatan sa nararamdaman mo, kung ikaw ay nakakaranas ng oppression dahil sa dami ng mga pinagdadaanan mong suliranin at problema, ang nais lang ng Lord, manatili kang tapat, kapatid. Manatili kang totoo sa iyong pananampalataya sa Panginoon, yung genuine. Ang hinahanap kasi dito ni Lord, yung genuine faith na nagtitiwala ka at genuine faithfulness, dahil ang katapatan ng Panginoon, it will never fade. Hindi ito mawawala, hindi ito magbabanis, dahil ang Lord ay existing, nandyan na lagi kang tinutunghayan, lagi kang sinasamahan sa bawat laban mo, lagi kang sinasamahan sa bawat pinagdadaanan mo, kapatid.
Inaanyayahan kita ngayon na ipagkatiwala mo lahat ng bagay sa Panginoon. Manatili kang tapat at totoo sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Nagpapahayag ang Panginoon. Kung dumaranas ka man ngayon ng mga challenges, nagpapahayag ang Panginoon kung sino siya sa iyo. Nagpapakilala ang Diyos kung sino si Jesus sa buhay mo, kapatid. Siya lang ang source at siya lang po ang solusyon sa bawat pagsubok, sa bawat challenge na nararanasan mo. Panatilihin mo lang yung katapatan mo, kapatid. Blessing shall follow. Igagawad ng Panginoon, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi ka maabot sa oras nito. Igagawad ng kanyang malabay na pakpak, iyayakapin ka sa panahon na ikaw ay dumaranas ng kalungkutan. Bibigyan ka ng kalakasan sa kabila ng panghihina mo, spiritual, at bibigyan ka ng pag-asa kapag hopeless ka na. Kaya kapatid, inanyayahan kita ngayon para manalangin at magtiwala sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lord, tunay nga, Panginoon God, na ikaw ang Diyos na nangako, Panginoon Lord God, na kahit kailan di mo kami iiwan, kahit kailan di mo kami pababayan. Sa panahon na kami nangangailangan, nandiyan ka, Panginoon God, upang tumugon at saklolohan ang bawat nangangailangan. Lord, sa bawat downfalls, Panginoon God, ng aming mga buhay, ikaw, Panginoon Lord God, ang maglilip up ang aming pong mga pag-asa, Panginoon God, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa mga salita mo na amin pong napagbulay-bulayan, na patuloy na magtiwala at umasa kami, Panginoon God, sa iyong katapatan, Panginoon God. Maraming salamat sa iyo ang parangal, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.